Okay mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw ho sa atin lahat ngayong araw ho ng Sabado. Ika-9 ho ng Disyembre taong kasalukuyan po mga kababayan, mga kanalays. Panibagong live, panibagong reaction, opinion, analyze naman po matutungay nyo dito sa ating YouTube channel. Walang iba, ako po ang inyong lingkod host Chris Ulo. Oy mga kababayan, pag-usapan ho natin ito paring trending viral habang tumatagal lalo hong nag-iinit. Na ito hong si Daniel Padilla, di umano nabisto na nga ang relasyon daw nila ni Andrea Brillantes. At kaya siguro ito si Andrea Brillantes ay bumitaw na kay Daniel Padilla dahil nabisto na ng taong bayan. So, binitawan niya na si Daniel Padilla siguro. At ito naman si Daniel Padilla, no choice, abay makikipagbalikan na lang. Dito kay Catherine Bernardo. Kasi isipin nyo nga kung totoo ito kumbaga si Andrea Brillantes kasi nabash na Nabashing na siya ng mga basher dahil sa di umano may kinalaman siya sa Katniel breakup. O baka binitawan niya na si Daniel kasi pagka pinakita pa nila ang relasyon nila, kahit ba itago yan, alam nyo naman dito sa Pilipinas. Kahit malayo yung umutot, nalalaman kung sino. O siguro baka binitawan na si Daniel Padilla. Ang ginawa naman ni Daniel Padilla, wala na siyang love. Baka lumubog pa yung karir niya dahil sa nangyaring ito, dahil na-involve siya dahil di umano niloko niya si Catherine Bernardo. Abay, nakikipagbalikan kay Catherine Bernardo. Nako, kaso ito raw si Catherine Bernardo nagmatigas na. Nako, bagong kulay pa naman si Catherine Bernardo. Bagong kulay ang buhok. Ay siguro sabi ni Catherine, maglaway ka ngayon. Nako, ito mga kababayan, pakinggan natin itong revelasyon ni Nanay Christy. Kasama niya ho rito si Romel Chica na mas maganda pa kay Memi Vice. At itong si Romel, itong si Wendell na kung saan songbird ho na kasi yung boses niya ho si Regine Velasquez. Yan songbird ho ng YouTube. Pakinggan ho natin itong kanilang mga revelasyon about dito kay Daniel Padilla na kung saan umiiyak, nagmamakaawa nga bang balikan siya ni Catherine Bernardo. Dahil wala na siyang mapuntahan, kumbaga ang kanyang pag-ibig ay dead end na. Pakinggan natin mga kababayan, mga ka-analyze. Kumusta na po kayo mga pinakahalagahan at pinakamamahal naming mga kachika? Ramdam po namin yung kwento ninyo, tumatawid sa amin. Lalo na po sa mga lugar na talagang gabundok na ang yelo ngayon. Pinaiinit namin ang inyong pakiramdam. Maraming salamat po sa pagpapahalaga. At maraming salamat po sa mataas na numero at ang inyong mahalagang oras na ibinibigay sa amin. Tama, Romel Chica? Tama, narito na naman po kaming tatlo para maghasik at magbigay ng mga nakakatawa. Ayoko yung maghasik. Ganda talaga At ni Romel. nakakaibigang mga opinyon. Maghasik Ganda pa kay Meme Vice yan. Ano naman kaya ang masasabing ihahasik nitong si Barikutot Wendell Alvarez? Siyempre nandito kami talagang tatlo at magbibigay ng The mga songbird opinion ng YouTube. showbiz intriga. Dito Wendell. lang yan sa showbiz industry. Nagulat kami doon. Akala ko. Tatapusin niya. Tatapusin mo na naman sa showbizlandia. Diba? Maraming salamat po. Kulang na kulang po ang mga salita lang para maitawid namin kung gaano kayo kahalaga sa programang ito. At syempre pa, heto na, magsimula na po tayo sa ating mga chikahan. Dito lang, sa inyong programa, sa aming programa. At ito po ang Showbiz Now! Ay mga kababayan, Salamat po. Thank you so much. ito ang video na to, credit ho kala Nanay Christy, Romel at Wendell sa kanilang YouTube channel, Showbiz Now na Sa mga hindi pa ho nakakilala,
ng kanilang YouTube channel, paki-support na lang po, ha? Showbiz Now na. Pero si Nanay Christy at Romel, silang dalawa, meron ho silang daily Christy per minute sa 1PH. Every Monday to Friday ho yan, 1 PM to 2 PM. Ho, no? Pakidalaw na lang din po pag gusto nyo ho maging update sa mga balita ho sa mundo ho ng showbiz business. Okay? Alam mo, hanggang ngayon, talagang dito at sa iba-ibang bansa, Catherine Daniel pa rin pinag-uusapan. Napakainit, kanya-kanya ng opinion. Alam mo, marami nga nagsasabi, parang bumalik daw yung era ng Guyan Pit, ng VN Bot, parang ganon. Parang ganito kaapektado ang mga tagahanga kapag nag-aaway ang kanilang mga Oy, dati kung maraming love team nung 90s, 80s, pinagkakagulan, pinag-iisipan, pinag-aawayan, pinag-uusapan, yung mga love team dati at magkakarelasyon sa personal, mas lalo ngayon kasi may social media na. Kung dati ang chismisan lang about sa showbiz, sa personal, pati sa television, dito, grabe na. Personal, social media, television. Kumbaga, mas marami hong mas marites ngayon kaysa dati. idolo. Yes. Lalo na pag naghihiwalay. Totoo. At saka Diba? maswerte sila ngayon kasi may social media. Oo. Kaya talagang lalong lumawak ang Oo. usapin. At nakararating sa kanila, tumatawid ang mga impormasyon. Tama. Diba? Oo. Kaya lang, natagalan talaga. Yun lang. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Bakit ba natagalan? Nako, kasi nga 'di ba sabi nga ni Catherine, napilit nilang inaayos. Couple of months ago. Oo. Diba? Pero wala na talaga eh. Hindi na talaga may ibabalik ang nakaraan. Meron akong source na nagkwento sa akin kung paano at bakit nagsabi na si Catherine sa kanyang mga magulang tungkol sa kanila ni Daniel. August pala. Isipin nyo bago nila i-announce sa social media, kasi natatandaan nyo, di ba, ito si Catherine Bernardo. Siya unang nag-announce ng kanilang talagang Katniel breakup nung November 30 ng Andres Bonifacio Day. Pero ilang buwan na silang hiwalay. Pero bago pala nila aminin sa taong bayan at sa Katniel fans, ilang buwan na nilang inaayos. Ayaw na ni ni Catherine Bernardo. Siguro alam niya na kung anong dahilan nun. Baka si Daniel, siguro ito si Andrea Brillantes. Baka alam niyang nabisto na siya, kaya siguro baka lang binitawan na rin si Daniel. Noto si Daniel. Babalik siya dun kay Catherine. Ayaw na patawarin. Kasi kumbaga, siguro inisip-isip ni Catherine. Baka lang naman ito Siguro baka sabi ni Catherine, porkit nabisto kita at iniwan ka na rin ng isang babae mo, ayaw ka na rin balikan, ayaw ka na rin gawing karelasyon dahil nabisto ko kayo, natatakot, baka awahin ko kayo, babalik-balik ka sa akin. Ano ko? Parang nakareserba lang na kung kailan mo gustong balikan, doon ka lang babalik. Ay, grabe. Tuloy natin. Pala, yung timeline, tama tayo Agosto pa lang nakita na natin yung pagbabagong anyo niya Yung nakatupis na niya, nagwawankos na siya, ganyan. Tapos iba nakita na yung Skin, more skin diba? na. So, August, September. September, si Daniel pabalik-balik daw na umiiyak. Umiiyak, pumabalik kay Catherine, pero matigas na ang puso ni Catherine Bernardo. Dahil ang dami-dami nang nakararating sa kanyang mga kwento na ang iba ay dinismiss niya sa kanyang isip at puso, pero yung iba, pinahalagaan niya. Ito pala yung lagi doon naroroon, pumupunta sa bahay Yun. nila para suyuin. Si Catherine. Yan yun, yung ilang beses na bumabalik. Oo. At syempre, ang lalaki kapag sinusuyo uli ang nakahiwalay na kasintahan, lahat Nakikipagbalikan pala si Daniel Padilla kay Catherine. Bakit nga kaya? Kasi isipin mo, bakit ka babalik? Ba't ka maikipagbalikan? Kung meron ka namang, kumbaga naging dahilan isang babae, halimbawa kung totoo na may karelasyon sila ni Andrea Brillantes, ba't ka maikipagbalikan? Ano nangyari? Binitawan ka na rin ba ng babae dahil nabisto kayo? Or nagsisisi ka kasi na-realize mo yung napuntahan mo, although mas maganda,
mas maganda katawan, mas may dibdib. Pero parang hindi ka komportable kasi kumbaga parang ang dating hindi mo maiiwanan sa isang tabi na hindi ka mag-iisip kung niloloko ka o hindi. Kumbaga hindi mo alam kung magiging faithful sa'yo, na-realize mo. Ito kasi si Catherine Bernardo parang faithful na girlfriend. Ewan ko nga lang. Tuloy natin. Lahat na, lalabas na yan. Pakikiusap, pagsusumamo, pag-iyak, makuha lamang ulit Oo. ang emosyon at ang pagmamahal, di ba? Tama. Yun. Ngayon, hindi naman alam ng mga magulang ni Catherine kung ano nangyayari. Hindi nagsasabi si Catherine. Napansin na lang daw ni Tita Min at saka ng father niya na hindi halos makakain, Ay, laging malungkot. Tapos, nakita ng mami na umiiyak. Ayun. Nakarelate yung ina. May problema ka. Sabi raw, doon na bumigay si Catherine. First time na nagsabi sa kanyang ina. Ganun naman talaga di ba? Kapag ka meron tayong karelasyon, pilit nating pinagaganda ang... Alam niyo sa kwento ni Nanay Christy, parang ang dating ito si Daniel may ginawa talagang kalokohan. Na ikinasakit, dinamdam ng puso ni Catherine Bernardo. Tingin ko meron talaga. Kasi sa loob ng 11 taon, kung wala naman dahilan ang babae para iwan ang lalaki, hindi naman makikipag-break si Catherine. Ibig sabihin, may pinakamalaking nangyari na gawa ito si Daniel. Kaya sinacrifice ni Catherine Bernardo ang relasyon nila kahit 11 years. Kaya nga diba sabi raw ni Catherine Bernardo ayon sa mga bali-balita po sa social media, hindi raw sinayang ni Catherine Bernardo ang kanilang pagsasama ng 11 taon. Ang nagsayang daw si Daniel Padilla. So anong meaning nun? So ibig sabihin, may nagawa talagang ito si Daniel Padilla na malaking kasalanan na ikakasakit ng puso ni Catherine Bernardo. Kaya kinakailangan isakripisyo ang 11 taon dahil hindi niya nakaya itong kasalanan na ito. Maaaring paulit-ulit na. Kumbaga si Catherine Bernardo, although mahaba ang pisi, may dulo, may wakas. Nauubos ang pisi. Kahit gaano kahaba ang lubid, pisi, may dulo at dulo yan. Siguro ito si Catherine Bernardo, although malakas ang resistensya, matatag ang puso't isipan, pero naramdaman niya pa rin yung kapaguran. Dumating sa point na siguro sinabi ni Catherine Bernardo sa kanyang puso, puso ko, pagod ka na. Bumitaw na tayo. Hindi na natin kaya. Malamang ganon. Ako, ewan ko pero ako, hanggang ngayon, di pa ako maka-get over dito sa Katniel breakup. Ang dami ng apektado mga kababayan. Pati yung mga marites namin kapitbahay, pinag-uusapan ito. Apektado sila. Hindi na rin sila makakain, makatulog. Kahit sa inuman, Katniel pa rin ang pinag-uusapan. So yun po, maraming salamat mga kababayan. Yan na lang po muna update natin sa Katniel breakup. Kita-kita po tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pansamantala ang inyong lingkod, Chris Ulo. Thank you, Nanay Christy. Bye-bye.